Bago ang lahat, si Steve Kerr nakasecure ng 35 million sa loob ng 2 taon na contract extension. Siya ang magiging highest paid coach sa loob ng 2 taon. Naka-align din ang kontrata niya dito kay Steph. Going 39 years old na rin si Steph at nasa 40 years old naman siya kapag nag-expire yung kontrata ni Steve Kerr. Sa off-season din or kaya October, pwede ulit pumirma si Steph ng another 1-year contract na extension sa Golden State. Wala ding intensyon ng Golden State na i-trade si Draymond Green, pero meron kasi siyang player option na kay Steph at Draymond din ang bola kung makakabuo sila ng contender na lineup dahil malaki ang kontrata nila. Pero ang pinakamahirap nilang problema, ano ang gagawin nila kay Jimmy Butler na until next year pa makakabalik. Ang malaking problema kasi ng Warriors kay Butler, almost kalahati or mahigit kalahati ng season, hindi siya makakapaglaro sa 2027. Wala pang kasiguraduhan na makakabalik agad si Butler for next season. Ngayon pa lang nilalagay na siya sa trade block. Hindi rin maiti-trade si Butler sa isang contender na team or isang competitive na team na makakapag-playoffs. Late na operahan itong si Jimmy Butler, parang tumagal pa ng 2 linggo. Isa pa doon, ni-reconstruct ang tuhod niya na na-injured kaya mas matagal gumaling. Kaya ang pinaka-best team na i-trade si Butler ay yung nasa rebuilding process pa at willing kunin ng expiring contract ni Butler bilang salary dump na nasa mahigit 50 million. Kaya ang hirap i-trade ni Butler. Isang team lang ang pwede makatulong sa Golden State kung gusto nilang i-trade itong si Jimmy Butler. Yun ang Brooklyn Nets dahil meron silang sapat na cap space para makuha ang kontrata ni Butler at pwede rin silang makakuha ng isang player na kapalit. Bukod doon, madadagdagan ang kanilang cap space at isa pa, yung tax apron nila para makapag-sign pa ng ibang player. Kaso iba ang gusto ng Warriors eh. Posible kasing isama nila yung kanilang 2026 first rounder or kaya 2028 first rounder din. Aggressive pa rin ang Golden State na makuha si Kawhi mula Clippers. Kaso based kay Lawrence Frank, magbibuild pa rin sila around dito kay Kawhi. Hindi pa nila iti-trade. Wala pa kasing verdict talaga kay Kawhi pero mukhang pinapataas yung value nitong si Kawhi. Sinusubukan din ng Warriors o sinubukan din ng Golden State on deadline ang trade kay Kawhi pero mismong si Steve Ballmer ang nag-turn down nun. Saka malalaman din kung ilalabas na yung verdict kay Kawhi kapag nasa trade block na siya bago mag-free agency. Si Butler susubukang i-trade ng Warriors para makahanap ng player na makakalaro agad dahil kung hindi ma-trade si Butler masasayang ulit ang 1 taon ni Steph at mababaliwala yung gusto ng team na makahabol pa ng isang playoff run. Yung isa pa doon, hindi basta-basta maisa-sign and trade ng Golden State si Kristaps Porzingis sa ibang team. Based kasi sa CBA rule, ang isang player kailangan may 3 taong kontrata bago magamit sa isang sign and trade. Si Porzingis may kontrata dati sa Dallas na trade ng Wizards tapos na trade ng Boston. Saka binigyan ng 2-year extension. After ng 1 taon ng extension, tinrade siya papuntang Atlanta Hawks at tinrade naman sa Golden State. So nasa 2 taong kontrata lang or galing sa 2 taong kontrata si Porzingis. Isa pa doon, para ma-sign and trade itong si Porzingis, dapat yung team na kukuha sa kanya bigyan siya ng 3 taong kontrata. Na based sa mga insider, walang team ang magbibigay kay Kristaps ng ganong kontrata sa free agency. Ang binigay pang value kay Kristaps 10 million per year dahil sa naging sakit niya nitong season. Pero mas okay na rin i-retain nila sa Golden State itong si Kristaps. Bukod sa matagal nilang hinanap yung katulad niyang player, siya din yung naging kapalit ni Kuminga kaya pinagtatawa na ng mga fans ng Atlanta Hawks. At isa pa, kung sakaling gumaling din si Porzingis sa ibang team, baka lalong mabaon yung Golden State. Si Russell Westbrook naman mukhang hindi pa magre-retire. Last season sa Sacramento, meron siyang 15 points, 5 rebounds, 6 assists, 42 and 33%. Ang pinakatahimik na season siguro ni Westbrook since 2017. Going 38 years old na rin si Westbrook next season. Meron pa rin mga team ang kinukunik kay Westbrook. Ngayon ang Miami Heat na di umano ang magiging trabaho ni Westbrook sa team, maging mentor ng mga batang player. Dahil mula nung nawala si Udonis Haslem sa Miami, parang nawala yung composure ng team. Wala kasing veteran player na mentor pa. Mostly ang mga player ngayon sa Miami bata. Kahit veteran na si Hero, Adebayo at Powell, iba pa rin sa Miami yung may OG na player katulad dati ni Haslem. Hinabol din ng Miami si Westbrook
nung nasa Wizards pa siya. Isa siya sa target na OG na player, kaso hindi pa rin napunta sa kanila. Expected makakakuha pa rin ng team si Westbrook pagdating ng free agency at ang Miami ang tinitingnang isang possible destination niya.